Kasunod na mga pambabatikos ng China kaugnay sa pagpapalakas na militar ng Japan, abay pinakitaan ito ng Japan ng isang combat ship at dumaan ito sa paligid ng China na nakapatay ang AIS, kaya't mabilisang nag-deploy ang China ng mga warship at aircraft nito. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang sa Middle East naman, abay pinaulanan ng bala ng Iran ang isang commercial vessels na tumawid sa Strait of Hormuz, kaya't agad na nag-deploy ang Amerika ng mga attack helicopters sa strait. Matapos lisanin ng mga US warship ang Strait of Hormuz kung saan lumipat ang mga ito ng posisyon sa Arabian Sea na isang daanan ng lahat ng barko, ang IRGC abay muli na namang naging siga sa strait at naglabas pa ito ng VHF broadcast at sinabing ang pagbubukas ng strait ay utos umano ni Khamenei at hindi ng isang tanga. Ang mga barko umanong nagnanais na dumaan sa strait ay dapat umanong kumuha ng pahintulot mula sa Japan Navy o IRGC Navy. Ngunit ang mga barkong konektado umano sa mga kaaway ng Iran ay kanila umanong tatargetin. In Persian Gulf and Oman Sea, this is Iranian Japan Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Japan Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. Sinabi niya ng Iran sa Channel 16 na isang radio frequency ng US forces, habang ang channel naman ng IRGC para sila ay makontak ay Channel 14 naman. Hindi malaman kung ano ang tugon dyan ng US forces, pero ang malinaw na tugon dyan ni US President Donald Trump sa kanyang media interview ay hindi mabablackmail ang Amerika sa mga ganyan. They can't blackmail us. At bilang patunay na seryoso ang Iran sa mga banta nito, abay isang oil tanker ng India ang sinampula nito kung saan pinaulanan nito ng bala ang tanker ng India gamit ang kanilang dalawang fast attack boat, kaya't maririnig sa radyo ang pakiusap ng kapitan ng Indian oil tanker sa IRGC Navy. Japan Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Ang nasabing Indian oil tanker ay mayroon naman ng 23 crew at ligtas naman ang lahat. At sa isang interview ay sinabi ng kapitan ng barko na pinagbabaril ng Iran na una umanong inanunsyo ng Iran na bukas na ang Strait of Hormuz, kaya't dumaan umano sila. But as soon as we heard the news that the strait is open for all ships, so yesterday it was a big relief for all of us. You know, the whole crew felt it. Explosions and many missiles flying over our head. Sa isang maritime tracker ay makikita ang path ng Indian tanker, ngunit pagdating nito malapit sa Larak Island ay doon na ito inatake ng IRGC Navy. Ngunit sa araw ding iyon kahapon, matapos paulanan ng IRGC ang nasabing Indian oil tanker, abay isa pa uling Indian oil tanker din ang hinarang ng IRGC at pinabalik ito dahil wala umano itong paalam sa IRGC. Walang nagawa ang kapitan ng barko, kaya't sumunod na lamang ito sa utos ng IRGC Navy. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Japan Navy. Afternoon. On the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. Do you get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16 out. Thank you. Back to 16 out.
Dahil sa ginawang yan ng IRGC ay nagalit si Modi at marami pang mga opisyal ng India at agad itong naglatag ng sumon sa ambasador ng Iran. Tinanong naman ng isang reporter si Donald Trump kaugnay sa ginawang ito ng Iran, ngunit tumanggi si Trump na sagutin ng mga tanong. Mr. President, a question on Iran. Iranian gunboats fired upon 2 vessels today. President Macron said that. Thank you very much, Pero sa isang post ng US CENTCOM ay agad silang nag-deploy ng mga attack helicopter at nagsagawa ng mga patrolya sa Strait of Hormuz matapos malaman ng insidente. Muli pang naglabas ng pahayag ang IRGC Navy at sinabing sundin ng mga may-ari ng barko ang mga direktiba ng IRGC Navy at ang mga sinasabi umano ni Trump kaugnay sa Strait of Hormuz ay wala umanong bisa. Habang ipinakita naman ng US CENTCOM ang mga larawan ng kanilang mga warship na kasalukuyang nagsasagawa ng blockade, kabilang dito ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln, landing dock na USS New Orleans, landing dock na USS Rushmore, guided missile destroyer na USS Delbert Black, guided missile destroyer na USS Pinckney at littoral combat ship na USS Canberra. Kasalukuyang kinakasa na ngayon ang round 2 para sa mga pag-uusap ng Iran at Amerika upang matapos na ang tumitinding tensyon na ito sa rehiyon. At una sa listahan ng Amerika ay nais nitong isuko ng Iran ang mga uranium enrichment nito na isang sangkap upang makabuo ng nuclear weapons. Kaya't ayon kay Trump, We're taking it. We're taking it. Very simple. We're taking it. Yeah. With Iran. We're going in with Iran. Does that mean U.S. We're boots on the taking it. ground? We will have it. I don't call it boots on the ground. We'll take it after the agreement is signed. ayon pa kay Trump, kung magkakamali umano ang Iran sa desisyon nito ay magpapatuloy ang blockade ng Amerika pati na ang paghulog ng mga bomba nito sa Iran. Ceasefire or will I you don't start know. at Maybe the not. attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Samantala, nagsama-sama naman ang ilang miyembro ng NATO tulad ng Italy, France, Germany at UK para pag-usapan ang kanilang plano na tumulong na mabuksan ang Strait of Hormuz. Nauna nang sinabi ni Trump na tumawag umano ang NATO sa kanya at gustong tumulong, pero ayon kay Trump ay hindi na niya kailangan ang NATO dahil hindi naman sila maaasahan sa panahon ng kagipitan. At kahapon sa isang speech ni Trump ay muli na naman itong binanatan ang NATO. And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually, we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. Patuloy ang mga pambabatikos ng Spain sa Israel at Amerika, kaya sa isang post ni US President Donald Trump kanina ay sinabi nitong, gusto man ng mga tao ang Israel o hindi, napatunayan nilang isa silang dakilang kaalyado ng Estados Unidos ng Amerika. Sila ay matapang, matapat, at matalino, at hindi tulad ng iba na nagpakita ng kanilang tunay na kulay sa panahon ng kaguluhan at stress. Ang Israel ay lumalaban ng husto, at alam kung paano manalo. At sa ibang balita naman, dahil sa patuloy na muling pagtatag ng Japan sa militarismo nito, abay hayagan ng nagbabala ang Defense Ministry ng China sa Japan at nanawagan nitong agad na ihinto ang mga hakbang nito patungo sa militarisasyon na nagsasaad na kung hindi ay titindi ang tensyon sa rehiyon. Ayon sa Defense Ministry ng China ay hinihimok umano nila ang panig ng Hapones na agad na itigil ang mga paurong na hakbang nito at gumawa na malinis na paghihiwalay sa militarismo at kung hindi ay mawawala umano ng tiwala ang mga karatig bansa nito sa Asia at pati na sa international na komunidad. Napakaogag talaga nitong China mga kabayan, panay ang puna nito kapag mayroong bansa sa Asyang nagpapalakas. Noong sila ang nagpapalakas ng militar, gumagawa ng mga malalaking armas ay wala namang pumupuna sa kanila.
Dagdag pa ng China, ang militarismo o mano ng Japan ay minsan ang nagdulot ng hindi mabilang na pagdurusa sa rehiyon at sa iba pang lugar at kasunod ng mga pagpunanayan ng China abay nagsimula ang Japan ng isang pagpapakita ng puwersa sa Taiwan Strait laban sa China kung saan ang Japanese destroyer na Ikatsuchi ay dumaan sa Taiwan Strait na naka-off ang AIS o Automatic Identification System nito. Ito ang unang paglitaw ng isang combat ship ng Japan sa mga katubigang ito na nagdulot ng negatibong reaksyon mula sa China. Nadetect yan ng China kaya't agad itong nag-deploy ng mga barkong pandigma at mga surveillance aircraft upang i-monitor ang nasabing combat ship ng Japan. Ipinakita rin ng China ang kanilang pag-monitor sa nasabing Japanese combat ship. Wala rin, hanggang monitor lang ang China, hindi naman humarang o lumapit, puro bunganga lang din. Ayon sa report, ang nasabing combat ship ng Japan ay patungo umano sa Pilipinas upang lumahok sa isa sa gawang balikatan exercise. Happy weekend mga kabayan!